Ferntastic morning, everyone, and welcome to MTV. MDC. Alex talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFernation. Sana nagsimula yung yung nandyan na kayo sa top 1 to 5 na, yung 5, 4, 3, 2, 1 na hindi na kayo bababa. When we were starting, I started top 6. Hindi naman agad-agad top 6, di ba? Simple distributor nga lang kami nun eh. Pero nung nahihit namin yung top 6, top 6, top 5, meron pa kasing 1, 2, 3. May mga balakid pa nun nasa taas eh. 1, 2, 3. Yung mga balakid. yung mga sinaunang panahon ng andun pa sila eh. Sinaunang panahon ng Fernsea. Sila yung mga nandun pa eh. Tapos, top 6, top 5, yan. So hanggang sa nasusundutan ko na yung sa name ko alone, top 3, ganyan. Top 3, top 2. Anong year yan? 2017, 2018. Parang after a year or two, no? Yes. That time kasi wino-workout pa namin dalawa ni Mel yung sa name ko. Then after no, medyo na-establish na yung network sa name ko, sa account ko, yun na yung wino-workout naman namin yung kay Mel. Kaya si Mel noon, maganda rin story kasi she started yung dito, sa akin, ganyan. Pero nung time na wino-workout naman namin sa kanya, siya namin yung bubulusok na gano'n. Galing. Eto di ko alam kung naalala pa ni Sir Tom. Bago-bago pa kami nun sa iFern. Messenger, active pa siya sa Messenger nun. Ang pangalan pa niya sa Messenger nun yung Chinese character. Out of the blue, parang 2016 nun, parang New Year. Chinat ko siya, "Hi Sir Tom, Merry Christmas, Happy New Year." Mantakin mo, nagulat ako, nag-reply siya. "Happy New Year too. What is your New Year's resolution?" Sabi ko, Mel. Sabi ko, Mel, nag-reply si Sir Tom. Totoo kaya to? Sabi ko pa sa kanya. Kasi ang pangalan pa ni Sir Tom sa Facebook, Chinese character. Alam ni Sir Tom yan. Siya ba yan? Sabi niya, oo nga. Sagutin ko ba to? Ganyan. So from then on, nagkakausap naman kami ni Sir Tom na. So, pero not that fully, pero ramdam ko na nung time na 2017, yung kasagsagan ng mga PRT, caravans and all that. Tapos yung time na, actually yung time na pinaparesign niya ako. Pinaparesign kami sa call center. Ang ganda ng sinabi ni Sir Tom kasi noon sabi niya, alam mo, pag nag-resign ka sa call center, tapos tinrabaho mo si iFern, pag hindi ka naging successful dito, nag-fail ka, you can go back to your call center career anytime. Ang daming call center dyan. Correct. Pero pag hindi mo win-workout itong iFern, itong perfect time na pagkapasok nyo, na minsan lang ang pioneer, wala ka nang maaabotang pang pioneer. Hindi mo na masasabi na, kasi nasa pioneering stage. Galing. Yun yung pinangawakan namin noon. Parang doon ka kumuha ng fuel. Doon ako kumuha ng fuel. Galing. Ever since noon, si Sir Tom, pag nakikita niya ako, nag-start ako dito, long hair ako, may ligaw sa croc, na lumang-luma na. Lagi niya akong pinagsasabihan, mag-ayos ka ng damit. Tapos yung croc mo, hindi dapat close shoes, sumarap ka sa tao. Tapos yung kotse mo, Mazda 3 kami nun, puro kahig. Yung puro scratches. Dahil nga nakatira kami sa squatter area, both, pati sa Taytay. Kahit paayos namin yan, kasi walang parking lot doon eh. So nasa labas lang yun, papark namin ngayon. Kinabukasan namin, gulat na naman, may guhit na naman. Diba? So parang tinatamad kami, ginawa namin, wala, paramihin na lang muna natin. Pag marami na, tsaka natin. Para isang anuhan na lang. Yes, oo. So sabi ni Sir Tom, wag daw i-park dyan sa malapit sa office yung Mazda. Kasi ang dami talaga. So ever since naman noon, ramdam namin si Sir Tom noon. Kasi parang ikaw ang, sa nakikita ko parang ikaw ang parang sa networkers namin, ikaw ang parang Sir Tom na-absorb yung talagang system ni Sir Tom. Pananamit, psychology. Siyempre malayong-malayo pa. Pero ang point is, ikaw yung pinaka umabsorb ba nung culture, nung system. Yes. Up until now ba, sa laki ng kinita. Kanina nag-post si Sir Tom, parang sinend niya yung picture na pang-invite niya kanina. Regal Power Couple 2021. Yes. 56,598,617.12 pesos. Guys, do you imagine kayo, nakaupo ngayon, kinita niya na 1 year to, 56 million. Nasa harap, palapanan natin si Alex and Mel. Sabi ko talaga sa kanya, my future. In-reply ko sa kanya kanina. Gigil ako Sabi ko, grabe. Kasi balo talaga ako kay Alex Sabi ko, my future. Sabi niya sa akin, copy his actions and results and you will.
Wow. Diba? So, talagang, alam naman ni Sir Tom, open book naman yan na kung meron akong ina-eye talaga na maging is mahabol yung yung resulta mo. Alam mo, sabi niya, wag mahabulin yung resulta ni Alex mo. Habulin mo yung sipag niya. Yun lagi niya sinasabi sa akin. Kung gusto mo maging Alex, wag yung resultang habulin mo lang. Yung sipag ng Alex, doon ka magpakwento. Di ba kaya lagi kita tinatanong palagi? Yes, yes. Di ba, naalala mo last year, may one time pa na bigyan ko ng time sa'yo. Di ba? Yes. Si Vinci, just so you know, yung nakwento niya kanina, nasa ibang kumpanya pa sila noon, naibitahan kami mag-talk, no? Mag-talk sa grupo nila. Kwento-kwento, tapos yan, naalala ko si Vinci noon. Nung nandito na talaga siya noon sa iFern, sa St. Francis pa, namin ikaw nang nakausap, na-meet niya niya, kwento-kwentuhan. As in, magana yung loob ko sa kanya. As in, kwela-kwela, tawanan kami, ganyan. Pero alam ko, at the end of the tawa-tawa na yon, merong meat, may substance na meron kaming mai share. At one point, in another, hindi ganun kadalas, pero ganun yung mga nagiging takbo ng conversation namin ni Binchoy. Laging production. Yes. Laging solution. Yes, production, solution. Pero may comment ko lang sinabi yung kay Sir Tom. Alam mo, honored and privileged ako pag sinasabing yan, ganyan. Pero super layo ko pa talaga. But of course, lahat, hindi lang ako, lahat ng maraming tao dito, ina-admire. Yes. Yung ina-aspire na gusto Yes. maging Sir Tom. Pero ako, honestly, super layo ko pa. And yung sinabi niya na yung kopya yung sipag and all that, actually, ginaya lang naman namin kung ano yung ina-advise si Sir Tom. Kung ano yung sinasabi ni Sir Tom, sinusunod lang talaga namin. Kasi up until now, sa status mo, ha, gabi ka pa rin ba kasipag? Yes. Alam mo kung bakit? Kasi kung tutuusin niya, 5 million a month kami. Parang okay na yun, di ba? Sa mata ng mga Naman. ordinary. Di ba? Sino yung may ayaw ng 5M? Sunugin na. O sino yung gusto ang 5M a month? Di ba? Okay na yon. Alam mo kung bakit hindi ka pa kami huminto? Because of, number one, ina-achieve namin yung pangarap namin, okay na kami dun eh. Ina-achieve kasi namin yung pangarap ng downline. Boom. Not only that, that's lagi nyo narinig sa amin yun eh. Ito yung bago. Aside sa ina-achieve namin yung pangarap ng existing downlines, nag-new lines kami, new faces, ito naman ina-achieve namin yung pangarap ng bago namin. Kaya mahirap siya na trabaho, no? Pero fulfilling. Very fulfilling, very satisfying. Pero yung hirap, hindi na tungkol sa'yo. Yung hirap na tungkol sa paano mo matulungan yung... Yes. Iba na kasi level up, di ba? Parang kami, ngayon, yung challenge namin, kami pa lang. Yung challenge mo na, yung gusto mo nang makatulong. Yes. Di ba? Darating Parang- ka sa point na ganon. Iba, kaya ibang level talaga. No. Okay, so let me answer that. Ever since kami ni Mel, di ba nung consistent ako, sabi ko sa'yo, nung pumasok kami, hindi ko naman ina yung top 1, top 2, mali ko ba dyan? Kasi ang thinking talaga namin nun, income. Kasi sabi namin, okay, mag-top 1 nga kami, pero ang baba ng income, parang it defeats the purpose. Yes. Sir Tom talaga. Oo. So, it defeats- Alam ko nga talaga ni Sir Tom. Yes, it defeats the purpose. So, mas gugustuhin ko na nasabi nating top 3, top 4, pero 5M. Yes. Di ba? So, Sir Tom nga yan. more on income pa rin kami nakatingin mula noon hanggang ngayon. Kasi you have to remember, ang ultimate desire namin nung nag-start kami, makabayad ng utang, magkaroon ng maraming pera, have our own place, travel, ganito. Anong common denominator niyan? Pera. Pera. So, pera pa rin kami. So, wala sa amin yung fame, wala sa amin yung Yes. top na yan. Hindi, bakit? Pag may top ako, mababayaran ko ba yan sa pambayad ng bills? So, diba? So, more on income. Yes. Although ngayon, i-apply natin siya ngayon, it's very important na mag-top kayo, but more than anything else, huwag niyong i-aim na mag-top lang kayo. Yes. Ang i-aim nyo, mataas na income. Kasi it follows. Correct. Kasi pag mataas ang income mo, let's say, ginolan mo sarili mo, 100,000 this month. May 100,000 na income mo na, after nun, top D ka pa. Byproduct yung top. By product na lang si top D. More on, i-achieve nyo pa rin yung income. Yeah. Ako, I'll second the motion. I'll agree with that. Kasi every time ako kay Sir Tom, kunyari yung pag on fire ako, chat ako, Sir Tom, magtatap, ganyan ako. Sir, ganito ako. Alam mo, kalmado siya. Ang sagot niya lagi, don't focus on the top, focus on your high income. True. Agree. How was your income last month? Oh, that's your Yes. goal. Doblehin mo yan. Ganun lang siya pala. Yes. Kaya kayo din, advice ng top 1 natin, di ba, na beat mo yung last check mo. Yes. Beat mo yung last income.
Hindi siya secret eh. Baka kasi nakakalimutan lang ng ibang tao. Sometimes kung ano yung pinakamadaling formula, yung pa yung nakakaligtaan. Yung mga PDs, yes, parang if I'm not mistaken, 15 or 16 presidential directors under Unstoppable and like 6 yata na $1 million club members under Unstoppable, kumita ng 50 million and up. A constant communication is a very basic ingredient. Constant communication. Hindi mo ma-address kung ano yung concern nung tao, nung leader mo, kung walang communication. May it be verbal or non-verbal. Okay? Sometimes kasi ibang tao pag sinabing communication, verbal lang. Ano yung non-verbal? Pag alam mo sa mga events, hindi na pala attend. Pag alam mo sa mga latang, hindi na pala sumusunod, parang nagbabago na yung schedule. Those behaviors na non-verbal, doon medyo maging alerto ka na. So, andun yung dapat kakamustay mo na. Hindi lang kamusta na basta chat or call pero sometimes nakatatawa ako kay Mel dati. Ako pa naman mahilig akong mag-call. Hindi ako masyado naman matyaga, lalo na ganun-ganon, di ba? Lalaki kasi tayo. Oo, tatawag na ako. Tapos minsan sabihin ni Mel, ano ba? Tawag ka ng tawag. Mami, tulog yung tao. Mami, may ginagawa. Masanay akong tawag. So, ganun ako ever since. Gusto ko may tawag-tawag. Actually, up until now, na-apply ko siya. Minsan tawad akong mag-chat sa kanila. Tama ba, Unstoppable? Kahit sa akin eh. Kahit sa'yo, di ba? Instead na nagre-reply ako sa'yo, tatawagan na lang kita. So, ganun. Open communication parate. Open, hindi siya secret. Minsan nakakalimutan lang siguro na ibang tao na parang, dead man na. That's number one. But number two, of course, you have exhausted your time, your effort, pero hindi siya nagre-respond, hindi siya, I'm a firm believer ng mutualism. Mutualism, it's a give and take relationship. Yes. Pag ako give ng give sa'yo, tapos wala kang binabalik sa akin, wala ako para ma-take. Para may something wrong na. It takes two to tango eh, para yumaman. So, ayaw mo na, move on kami. How do you know when to stop? Kapag sobrang tagal na hindi na nagre-reply, hindi nagre-respond, ganyan, tsatsagin kita, oo, for quite some time. Pero pag hindi, nako, doon na ako sa taong kailangan ng tulong namin. Alam mo naman yun eh. Kasi, alimbawa, sa mga scheduling and all that, pag ikaw, nagtatanong ka, nag-express ka, nag-offer ka, na ganito, ganyan, tapos ikaw yung wala, ganito, ganyan, hindi ako magbababad sa'yo. Proceed ako sa taong apoy na apoy. Sobrang init. Ang ganda ng schedule, ang daming mga activities and all that. Doon kami. Tapos nag-ask din ng assistance. So, ibig sabihin, kailangan niya. Okay? Pero hindi ko sinasabi na, alam ba, kaya nyo na. Tapos sabi ni apply, mag-ask daw. So, mag-ask pa kayo. Kumbaga, go lang kung kaya nyo na. Yes. But ang point ko doon is, ang question niya kasi is, how do we stop? O when do we stop? Is kapag yung siya mismo ayaw na tulungan ng sarili niya. Kung ano lang ginawa ni Sir Tom din, ina-adapt lang din namin. Tulong kami ng tulong sa'yo, kailangan ayaw mo ang patulong, di doon na ako. Doon ako sa ibang tao. And then think ko, ayaw na magpatulong, siguro yaman na siya. Yaman na. Oo, ganun sa Unstoppable. Yaman na. So doon ako, proceed na ako sa next. O di ba, relate na relate sila. Normally, sa schedule is normally mga 7, 8, 9. Pero minsan, nagbabago pa yan. So, halimbawa, sobrang late ako natapos ngayon. Tapos wala naman akong ganung schedule na maaga the following day. So, doon siya nagbabago. But on a normal basis, 8 or 9 a.m. yung wake up ko. Ano yung ginagawa ko? Of course, pray. Pray bago matulog, pray pagkagising. Then after nun, check ng cellphone. Aside sa, yung sa pray kasama na yung, yung worship yung papatugtog ako, tapos yung nagkakape ko, kahit naliligo ako, naka-worship songs ako, ganyan. Then after nun is check yung communication. Kasi it's very vital for me yung communication. So magche-check ako, ano yung updates, anong may kailangan, and all that. After nun, nag-workout sa bahay, pag luxury of time pa yon kung kakayanin pa. Pero kung di na kaya ng time, after nun, prepare, alis. Honestly, sa tagal namin dito sa bahay, na nakatira kami dito, parang sa isang linggo, 1 o 2 beses lang na whole day akong nasa bahay. The rest of the days or of that month, nasa labas ako. Hindi ako nakakatagal ng 1 araw na sa loob ako ng bahay. Alam ng angels namin, may isa akong angel na kasama ngayon. Hindi ako nakakatagal 1 araw na nandun ako, ganyan. Hindi.
most of the time is nakalabas. Minsan nga yung driver namin nagtatanong na Sir, ba pwede na ako mag-off? Sabihin ko, bakit hindi ka ba nag-off? So sabi niya, hindi pa sir, 1 or 2 weeks na. Hindi ka ba nag-off? Sige, di pa offin ko. Pero na-realize ko, oo nga no, wala silang off. But it also come to my mind na kung wala silang off, ibig sabihin, wala rin akong off. Ibig sabihin, everyday meron kaming schedule. Everyday may palatag kami. Like, ngayon, si Mel, wala, nasa Butuan ngayon. Tapos ako, andito. Then the following day, meron kami. Magka-separate kami. Laging ganun kami, divide and conquer kami. Kasi andun yung thinking namin na the more the merrier. At the end of the day, income namin pareho yun. So, income namin na kami mag-harvest, na kami rin namin mag-enjoy. So, I hope nasagot ko yung tanong mo. We actually closed both using our heart and using our mind. First, bakit mind? Because kailangan mag-strategize. Kung ano lang yung need na kailangan ng guest, doon namin titirahin. Doon kami magbababad. We also need to use our heart or emotions. We need to empathize first bago namin i-apply yung solution. Kailangan intindi mo na namin yung mundo niya bago namin siya dalhin sa mundo ng iFern. So to answer your question, both. It's about mind and also about heart. Ganda nun. Nagde-differ lang siya kung ano ang uunahin, yung sequence. Pag depende sa kausap namin, uunahin ko ba, titirahin ko ba muna to sa emotions, by heart, then tsaka ako dadalhin sa analytical o sa mind, or sometimes inuuna ko muna sa mind, then after para lumambot, titirahin ko sa puso, sa emotions. So it's a combination of both. Galing. Bago na naman tayo. Yes. Saan siya nanggaling? It was year 2018 when I first awarded the Millionaires, ano yung 5 million? Multi-Millionaires. MMC. Multi-Millionaires Club member. It was held in SMX Convention Center. During my speech, never in my entire life na mag-earn ako ng, well, aside sa 1M, yung 5M. Yung 1M kasi, andun yung daman ako sa point na resign ako sa BPO industry ko. Nakuha ko kasi almost close to 1M eh. So, hindi na ako masyado na-surprise sa 1M. Pero super naging na-surprise at naging happy or grateful ako yung sa 5M. Kaya, nag-start siya primarily doon sa experience, doon sa it is all about struggles, it is all about challenges na naaalala ko pa noon na ando yung muntik ng sumuko, muntik ng huminto, ganyan, na doon sa linya na nabitawan ko noong 2018 na ang maayos na pangpang ay para lamang sa mga taong mangangahas tumawid sa alon ng dagat, lalo na sa panahon ng unos. So yung pangpang is the shore, di ba? So parang for you to reach on that calm, peaceful na shore, dadaan ka sa mga waves, na mga maalon challenges. For you to be there, kailangan daanan mo siya. Ngayon, sa marami kaming pinagdaanan noon, di ba? Racket dito, racket doon, benta dito. Even pagbebenta ng kidney, yan, muntik na sumagi yan. Oo, kasi nung panahon na yun, nauso sa Eyewitness at saka sa probe team na may nare-report na pag nabebenta ng kidney, may ang laki ng income yata, 60,000, 70,000. Dumating ako sa ganung point na gusto ko magbenta. Even nagpaka-driver ako. Noon, ganyan. So, ang dami, it's a jumbled moments in my life. So, the moment na nag-talk ako noon as MMC, ang dami kong pinagdaanan, pero never kong na-reach yung 5 million na income. Only in iFern. And not only that, aside yung nag-i-income ako, yung sa name ko, yung kami ni Mel, yung mga family members is unti-unti na rin. Tsaka yung mga leaders na mga nahawakan namin noon, like sa unang panganay namin, Ken and Rain, di ba, dating welder, housewife, tapos si Marvin and Keith, ganyan. So, nung sila na mismo nag-earn din, sabi ko, ay wala. Because for me and my family, iFern should be your choice. Doon siya nag-ugat.
Wala nang ibang industriya, company na Yes! magbibigay ng ganong klaseng income kundi si iFern lang. Yes. Anong choice nyo? Diba? With that, guys, palakpakan naman natin si Alex. Maraming salamat. Hi, iFern Nation! Nagustuhan nyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.